So, Hindi ayan. ba si BBM man ang traitor? Ha? Hindi, Ano na? Hindi. Bakit hindi si BBM? Sabi nga ni BBM dati, di ba, kahit na kinaatake na niya, sabi ni BBM kay Sara na ina-announce niya na siya yung pambansang BFF ni Sara eh. Walang ngayang Sara na yan. Okay. Okay, ano natin? Jump tayo dito, guys. Sino yan? Nostrobantot. So, guys, dito. Baka kabutat yan. Hindi si Melo yan. Ano yung reaction nyo about dito sa arrest of General Torre for ICC warrant? Yung nangyaring aresto. Kay Duterte, deserve yun. Yes. Trabaho niya yun eh. Serve yun. Kasi marami nagsasabi na, especially sa DDS na rin, no? Yung nangyaring illegal. Kasi marami silang sinasabi na under constitution na Historical sa akin yan eh. Oo, di ba? Yung ano na yan eh. So, Content na yan. ikaw muna Diyan ako sinuka ng kabutat eh. Kinidnap daw. Oo Yun nga yan. naman. Oo nga na, dati ka pa ng paano kinidnap? Dapat kung kinidnap may ransom. Kasi kinidnap eh. Ano ba yung elements ng kidnap? Kaya nga. Diba? Dapat may Di ba, nag-aaral kayo ng batas? Di may elements yun of kidnapping. Tingnan natin dito. Grabe, pinapatubo si Duterte. Oh. Unlawful seizing, confining, carrying away, okay? Using force, fraud, or deception without the victim's consent. Hindi naman, may consent naman si Duterte dun eh. Sinabi nga sa kanya, we can do this the easy way or the hard way. Sumama ng kusa si Duterte dun. Sana nanlaban siya. Kasi, meron ka ng reason to defend yourself eh. Bakit hindi siya dinefend? Sino nag-defend sa kanya? Si Kitty. Ano sabi niya? Huwag niyong hawakan ng tatay ko! Puki ng ino! Gumanon siya. Ay, nagmura talaga siya? Oo, Dapat nagmura talaga. mali yung idea nila eh. So, hindi siya kidnapping. Sumama siya ng kusa eh. Kasi sinabihan siya ni Torre, we can do this the easy way, we can do it the hard way. Sana hard way yung pinili niya. Pero mo, ang tapang-tapang mo sa mga addict, tapos pag ikaw yung inuhuli, ang duwag mo. Di pusi ka pala, ibig sabihin. Diba? Saka diba ang kidnapping, yung kinuha ng walang nakakaalam, andun si Kitty, andun si Hanilet, andun yung abogado. Hindi yun kasama sa, hindi yun kasama sa element ng kidnapping under Philippine law. Pero, dapat walang consent yung victim. Puwersahang kinuha. Sumama eh. Di sana ng laban. At saka, pero biruin mo ang haba ng flight na yun, 12 hours, wala man lang isang Duterteng matapang na si Baste, hindi man lang sumugod, may dala-dalang Almalite, o kaya yung mga Davao Death Squad niya, hindi man lang sila ng laban. Dapat ng laban. Alam mo, feeling ko dyan, nangyari dyan sa kidnap issue na yan. Di ba ang sabi, alam na raw nila na may warrant of arrest. Kaya raw pinabalik dito, ako feeling ko lang ganito Kaya yan pinauwi pa rito si Duterte, akala nila magkakaroon na ng people power. Ito nga yung sinasabi ko sa mga DDS. Ito nga yung reason, kaya ako sinasabi na wala kayong bilang. Oo nga. Kasi kung PBBM nyo ginawa yan, 101% lalabas lahat ng loyalists. Kasi ibang level na yun eh. Hindi, ako rin, lalabas ako doon. Ang reason why, ayokong maupo si VP Sara, pero yung tatay niyang Nawala. Nawala si Nikala ko. Kung nawala, kaya kuminto ako eh. Pero ako feeling ko ganun yan. Kung maraming DDS, saka nung araw na yun, nagkaroon na ng people power. Since walang naging people power, wala. I think it's also similar sa pagpapakita sa publiko na may ginagawa ang Pangulo. Kasi di ba yan ang issue ng mga DDS na wala siyang ginagawa. And I think nung napakulong siya, malaking plus sign sa Pangulo, especially nung panahon na bago siya kunin, maraming issue sa Pangulo noon in terms of like how he responds sa issue sa politika. Nung nangyari yun, parang nagbago yung landscape ng politika eh. Yun nga lang, dahil nagamit naman ng DDS yun sa kanilang advantage,
bumaba naman ang approval rating. Pero sabi nga, 'di ba, nagbabago kasi ang approval rating depende kung ano nangyari. And I think na mas tumindi yung opinion ng taong bayan na may ginagawa ang Pangulo at hindi totoong walang ginagawa. Pero guys, ang sinasabi kasi nila dito na bakit kasi doon ang trial? Ang pinaniniwalaan pa rin nila na ang jurisdiction dapat nandito sa Pilipinas, wala doon sa ibang bansa o wala sa ICC. So ano naman magiging reaction nyo doon? Walang kaso dito eh. Walang nagsampa ng kaso dito. Walang kaya nga alam nyo, yung kanyang interim release, malabang maaprobahan yon. Kasi kung hindi makapangyarihan si Duterte, matagal nang meron siyang kaso dito. Ang problema, wala nang gusto magsampa ng kaso. So, paano mapanagutin dito? Oo nga, no? Wala nga nagkasampa ng kaso, takot lahat sa kanya eh. Hindi, ano yan? Dinideceive nila yung mga Pilipino na walang alam sa batas. Oo. Yeah. Yan yung purpose. Kasi, pucha, abogado ka, hindi mo alam yan. Di ba? Correct. Pero, abogado ka, yan pa rin yung narrative mo. Na bakit hindi dito litisin? Wala nga kaso dito eh. Nandun yung kaso sa ICC. Si Diba? Greco Belica ba, abogado din? Oo, Ang inang yun. abogado yun. Tinatanga talaga nila yung mga sambayan ng Pilipino na walang Grabe, alam no? sa batas. O kaya naman itong mga Pilipino na walang alam, yan. Ano nangyayari? Iniwala sila. Kaya ang Abogado hirap pala si eh. Greco, ngayon ko lang nalaman. Oo, abogado si Greco. Kaya, dahil nga nasa ICC trials na tayo and nakita naman natin o na subaybayan natin na talagang hindi na paboran yung interim release nila. Sa tingin nyo ba magpupush through na ito sa verification of trial? Naniniwala ba kayo doon or makakapag-appeal pa itong kampo ng mga Duterte sa iba na namang strategies? Feeling ko hindi Para na. sa akin, hindi na. Hindi Oo, na yan. hindi na. Kasi Feeling ko trial magmula na. actually, malaki nga issue ng fit to trial dahil nung pinasa nila ng motion niya ni Attorney Hoffman, ang issue naman ng prosecutor sa ICC na representative ng EJK victim is that paano ka magkakaroon ng fit to trial kung wala pa naman trial? Oo. So how can you presume na Common sense. after few days, okay siya mag-fit to trial kung wala pang trial? And second, ang pinupunto nila, even yung mga medical expert nagsabi na for 2 months, multiple tests, dinadaya talaga ni Duterte yung resulta noong test. Kaya it's impossible na pagbibigyan ng korte yon. Ngunit, subalit datapwat, sabi nga ni Attorney Conti, kung mapagbigyan siya into fit to trial issue, hindi pa rin siya pwedeng ma-release sa Netherlands. Magi-stay pa rin siya sa under care ng ICC at hindi siya pwedeng lumabas kasi nga nag-i-stand pa rin yung verdict nila about doon sa impluensya niya sa Pilipinas na maaring balikan niya nga daw or maaring gamitin niya impluensya para hindi na bumalik sa Netherlands. So wala pa rin siyang kawala. Oh. Mhm. Kala ko ng DDS.